Ang aral natin ngayon ay dilution equation. So, ang dilution ay C1V1 equals C2V2. Ibig sabihin nito, yung concentration sa unang mong solution at yung concentration sa pangalawang solution multiplied sa volume nila must be conserved. Kasi, kapag sinabi natin C1V1, yan lang din ay equal sa moles ng substance. So, moles is equals to C times V. So, concentration multiplied by volume. Paano natin nasabi na ganun? Kasi C is equals to molarity, which is to moles over volume. So, 1 mole over 1 liter. Ito ang formal definition ng molarity natin. Ngayon, si C ay equals sa N over V. Therefore, Cn ay equals to C times V. Lilipat natin dito para makuha natin si N. At ang sinasabi ng dilution equation ay from state 1 o si moles na 1 sa una nating solution ay mako-conserve at sa pangalawa nating solution ay mananatili pa rin na equals si moles ng solution 1 sa moles ng solution 2. Or the moles of the substance is conserved. O yung amount of substance ay na-conserve. Ngayon, para makapag-solve tayo, pwede na natin i-apply yun as long as meron tayong given na tatlong knowns. So, para makakuha tayo ng isang unknown, kailangan ma-define natin si C1, V1, at C2. Kung gusto natin ma-define si V2. At para naman makuha natin yung V1, ganun din, kailangan din natin ng C1, C2, at V2. Kunyari, sabihin natin na gusto natin ng 1 molar solution ng muriatic acid o hydrochloric acid. Paano natin ito magagawa from an 8 molar solution? Magagawa natin yan by plugging in the values. Pero paano yan? Yung C1 at C2 lang yung meron tayo. Diyan na papasok yung ating laboratory skills. So, kung gusto mong gumawa na, let's say, 1,000 ml or 1 liter ng 1 molar solution ng HCl, gaano karami na 8 molar solution ang kailangan mo at gaano karaming tubig ang ilalagdag mo doon. Okay? Okay, so ito na yung natin. Given. Let's shrink this down. Okay. So C1 C1 equals 8 molar, C2 equals 1 molar, and V2 equals 1 liters. So let's plug it into the equation. C1 V1 equals C2 V2. 8 molar multiplied by X, kasi hindi natin alam, is equals to 1 molar
multiplied sa 1 liters ng tubig. Okay, to get x, solving for x using basic algebra, 1 molar multiplied sa 1 liters over 8 molar. So, cancel. Kung sabihin, ang volume 1 natin is 1 over 8 liters. Pero yan ba ang idadagdag natin sa 8 molar solution? O kung gaano kadami naman yung idadagdag natin na tubig, yun naman ang kailangan nating alamin. Kasi alam na natin na kailangan natin ng 1/8 liters or 1/8 liters ng 8 molar solution or 0.125 liters ng 8 molar solution. Ang kailangan na lang nating gawin ay dagdagan ng tubig para maging 1 liter siya. Hindi ibig sabihin na 0.125 liters, idadagdag natin siya sa 1 liter kasi yun yung V2 natin, magiging 1.25 liters na yung solution natin. Hindi ganon. Hindi siya V2 plus V1. So, wrong to. Ang kailangan natin gawin ay i-minus. So, 1 minus 0.125 ayan ay equal sa 0.875 liters. So, ito ngayon ang dami na idadagdag mo. So, in this 1 beaker, meron kang 0.125 liters ng 8 molar solution. Ang gagawin mo ay kukuha ka ng 0.825 liters ng water at idadagdag mo to dito. Pero ang purpose ng volumetric flask ay para gawin itong mas madali. So, hindi na natin kailangan i-solve for the difference ng ating volumes. So, hindi na natin ito kailangan i-solve kung gagamit tayo ng volumetric flask. So, si volumetric flask, meron tayong tall neck, round bottom, at meron siya ditong line. O, ito yung tinatawag natin na volumetric line, where dyan natin siya pupunuin. So, dito lalagyan natin ng 0.125 liters ng 8 molar. Tapos, magdadagdag tayo ng tubig hanggang mapuno ito. So, in total, ang ginagawa niya, nire-reach niya yung 1 liters by nire-reach niya yung 1 liters exactly na 1 liter siya. Kasi, itong method na to ay subject to density differences, which is a function of temperature. Kaya, hindi ito reliable way para mag-dilute ng solutions. Kasi, yung volume natin ay isang variable na phenomenon. Dahil since density is a function of temperature, volume is a function of temperature since density is equals to mass over volume. Yan lang po ang ating dilution equation. Thank you.